Huwag sobrang paguri ng iyong asawa na lagi na lamang siyang uunawa, siya ang lagi na lang mag-iintindi sa iyo, siya ang lagi mag-aalala. Huwag sobrang paguri ng magulang na laging siya na lang ang provide and provide. Dito namang si anak ay gasta na lang ng gasta, hindi mo lang marunong magtipid, o kaya hindi mo lang maghanap ng part-time job. Huwag sobrang paguri ng anak. Halimbawa, kung sakaling yung anak naman ang pinakikinabangan at siya yung mabunga, wala namang ginawa ang magulang kundi humingi na lang ng humingi, o yung mga kapatid, kahit sino. Yung nakakapitan natin sa oras ng pangangailangan, bitawan naman natin pamisa-misa na makapagpahinga sila. Yung natatakbuhan natin sa oras ng kagipitan, huwag naman natin laging gipitin ng gipitin kahit sa mga pangangailangan nating pwede namang ipaghintay, ipagpaliban o hindi sa kanya ihingi ng lunas. Hindi natin kailangang patayin yung manok na nangingitlog ng pinakikinabangan natin mga itlog. Hindi natin kailangan patayin yung halaman na ang bunga ay pinakikinabangan natin. Dapat yung ding naglilingkod ay pinagpapahinga. Yung nagbibigay ay pinagpapahinga. Lahat kailangan ng pahinga. Kaya yung mga asawa na hindi na nakakatiis kuminsan, nilalayasan na lang yung asawa nila, hinihiwalayan na lang dahil pagod na sila. Wala silang makitang kapahingahan, kundi yung lumayas at bumukod. Kung lagi siyang nag-aalala, lagi nagseselos, laging natatakot, lagi na lamang nahahabol-habol, lagi na lamang na nag-iisip, napapagod din. Lahat may kapaguran.